Kabanata 2041. The Blood Mods. Hindi lang ikaw ang isasakripisyo niya. Mamamatay din ang anak mo, si Tyr. Biglang parang nabalisa si Xavian. Hindi mo kailangang ilihim, Tita Lydia. Kahit anong pilit mo, may mga emosyon na imposibleng magkaila. Binuhay ka ni Alrekes. Hindi lang ang espiritu mo ang dinurog niya, kundi pati lahat ng alaala mo. Sa kabutihang palad, ang mga alaala ay hindi kailanman tunay na mawala kahit na ito ay ganap na nabura. Balang araw, maaalala mo ang lahat hanggat handa kang gawin ito. Kung ninanais ni Alrekes na maging isang Diyos, higit pa ang gagawin niya kaysa sa pagpatay sa iyo. Hindi. Sasaktan din niya ang iyong anak. Gusto ng iyong anak na maging Diyos sa pamamagitan ng pag-iipon ng 5 aklat ng Mahika. Mayroon na siyang 4 na aklat ng Mahika. Ang labas ng mundo ay nasa panganib, at ang aking pinsan ay nabibigatan ngayon sa gawaing iligtas ang mundo. Tila may naramdaman ang priestess sa loob niya na tumutunog sa sinabi ni Xavian. Siya ay nahulog sa ulirat, ngunit tumagal lamang ito ng ilang millisecond. Umalis ka dito. Sigaw niya ulit. Walang balak umalis agad si Xavian. Lumapit siya kay Darkshire, na nakatayo sa isa sa mga sulok, at hinawakan ang kanyang leeg. Kusang umungal si Darkshire, ngunit dahil hindi siya binigyan ng utos ng priestess, hindi siya tumutol. Tita Lydia, alam kong kaya mong magsagawa ng mystical magic. You can see the past to a certain extent. Kung hindi ka naniniwala sa sinabi ko, you can use your magic to sense it from him. Give it a shot and see. Kung makakahanap ka ng alaala tungkol sa anak mo, ang mga lalaking ito ay dating kaaway ni Tyr, lalo na ang taong ito sa aking harapan. Nanatiling tahimik ang pari. Ipagpapatuloy pa sana ni Xavian ang pagsasalita nang dumating sa labas ng bakuran ng 2 taong nakasuot ng makukulay na damit. Kumunat ang noo niya nang mapansin ang mga ito. Sa isang iglap, nawala siya sa bakuran. Hindi siya pinigilan ng pari. Maya-maya, pumasok sa bakuran ang mga weirdong iyon. Pagbati, priestess. Bahagyang tumango ang pari. Napatingin ang isa sa direksyon kung saan umalis si Xavian kanina. Hindi niya maiwasang magtanong, priestess, parang may napansin akong tao sa iyong bakuran ngayon lang. Walang akong kasama dito. You're saying things, the priestess replied. It was then followed by a question. Bakit kayo nagmamadaling pumunta dito? Sumagot ang weirdo na iyon, nagtagumpay ang blood moth na pinadalisay ni Gargamel. Sa hating gabi, plano niyang magsagawa ng eksperimento. Gusto niyang ipaalam namin sa iyo na masasaksihan mo ang kinalabasan ng mga eksperimento ni Gargamel ngayong hating gabi. Mabilis iyon. Kumunat ang noo ng pari. Oo. Bakas ang pagkagulat sa mukha ng priestess. Gayunpaman, ang emosyon ay nawala sa lalong madaling panahon. Maaari na kayong umalis. Pupunta ako doon mamayang gabi. Okay. Kasunod ng kanilang pag-alis, nilapitan ng pari si Darkshire. Pumikit siya at marahang ipinatong ang kamay sa ulo ni Darkshire. Habang ginagawa niya iyon, isang daloy ng berdeng ron ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagsimulang umikot ang mga ron sa pagitan niya at ni Darkshire. Hindi nagtagal, may ilang malabong fragment ang lumitaw sa isip ng priestess. Mayroong maraming mga fragment tungkol kay Tyr sa alaala ni Darkshire. Si Darkshire ang pangunahing kaaway ni Tyr, kaya si Xavian ay nagsasabi sa kanya ng totoo. Kinwestiyon niya kung may relasyon nga ba sila ni Tyr. Matapos bitawan ang kanyang kamay, bumalik ang pari sa kanyang silid. Hindi siya kumikibo ng mga sumunod na oras habang nakaupo pa rin siya sa harap ng dressing table, mukhang tulala. Ang pari ay umalis sa kanyang bahay bago ang hating gabi. Naglakbay siya hanggang sa isang malaking bundok sa likod ng shrine, na sinamahan ng 4 na zombie. Ang bundok na ito ay napapaligiran ng ilang burol. Sa gitna ng mga burol na ito ay isang mababang lupain. Ang kalangitan sa itaas ng mababang lupain ay natabunan na ngayon ng mga negatibong enerhiya. Ang isang mas malapit na inspeksyon ay magpapakita na maraming mga bangkay ang tinitipon dito sa maraming tambak. Marami sa kanila ay hindi pa namatay ng matagal, kaya hindi pa sila ganap na naaagnas. Tumutulo ang mga likido mula sa mga bangkay na iyon, kaya napakatamis ng kanilang baho. Nakita si Gargamel na nakatayo sa gitna ng mga bundok ng mga bangkay. Isang altar na ang nakalagay dito.
Umakyat si Gargamel sa altar at hinawakan ang magkabilang palad niya patungo sa langit habang patuloy na binibigkas ang isang sinauna at masamang spell. Unti-unting lumipad ang mga makakapal na pulang gamo-gamo mula sa mga bangkay na iyon. Ang bawat gamo-gamo ay kasing laki ng palad. Kulay dugo ang kabuuan nito. Ang isang sulyap nito ay maaaring makapagsimulang tumusok ang anit ng isang tao. Ang kalangitan ay ganap na natatakpan ng hindi mabilang na mga pulang gamo-gamo na lumipad sa hangin. Ang madilim na kalangitan ay ganap na naging pula sa puntong ito sa loob ng wala pang 30 minuto. Ang napakalaking mga gamo-gamo ng dugo ay nag-intertwined at nilamon ang kalangitan ng pula. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na agos ng mga gamo-gamo na lumipad palabas mula sa mga bangkay na iyon. Nang makita ang eksenang ito, maging ang pari ay nakaramdam ng pamamanhid ng kanyang anit. Makapangyarihang Hecate, ipagkaloob mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Hayaang maglabas ng kapahamakan ang mga gamo-gamo sa mundo. Kasabay ng dagandong na iyon, ang mga gamo-gamo ng dugo na iyon sa kawalan ay nagsimulang kumaway ng kanilang mga pakpak at kumalat sa napakabilis na bilis sa paligid. Nang masaksihan nila ang eksenang ito, namangha ang pari at ang iba pa. Bagamat hindi niya alam ang kapangyarihan ng nilalang, malinaw sa hitsura na kapag lumipad ang mga blood moth na ito sa labas ng mundo, magdudulot sila ng kaguluhan. Sa panahong ito, may isang nayon sa paanan ng malaking bundok. Gabi na noon. Ang mga taga-nayon ay nakatulog. Ang nayon ay napuno ng katahimikan at kapayapaan. Sa tiyak na sandaling ito, nagsimulang lumipad ang gamo-gamo ng dugo sa nayon sa kalangitan sa gabi. Ang mga blood moth na ito, na halos kasing laki ng isang palad, ay hindi lamang nakakatakot na pula ang kabuuan. Ito ay may kaparehong pangit at nakakatakot na hitsura gaya ng isang masamang espiritu. Lumipad sila sa napakabilis na bilis, pinipintura ang kalangitan sa gabi na may sunod-sunod na mga bahid ng pulang ilaw. Hindi nagtagal, dama po ang isang gamo-gamo ng dugo sa paiman ng bintana ng isa sa mga pamilya. Sa oras na ito, sa silid tulugan ng pamilyang ito, isang binata at malakas na lalaki ang mahimbing na nakatulog habang nakayakap sa kanyang asawa. Ang kanilang 5 taong gulang na anak ay natutulog sa isang maliit na kama sa tabi niya. Sila ay isang kaibig-ibig na pamilya ng 3. Isang gamo-gamo ang huminto sa harap ng bintana at matamang nakatingin sa pamilya ng 3 sa loob ng kwarto. Gawa sa papel ang bintana. Ang blood gamo-gamo, na halos kasing laki ng palad, ay nagsimulang aipakpak ang kanyang mga pakpak at bumagsak sa bintana, na nagresulta sa isang butas na nabutas. Sa butas, pumasok ito sa silid at diretsyong bumagsak sa leeg ng 5 taong gulang na bata. Kabanata 2042. Ang sakuna ng blood moth. Wow! Nagising ang mag-asawang natutulog sa higaan sa pag-iyak ng kanilang anak. Agad na bumangon ang ina sa kama at pumunta sa kama ng kanyang anak. Baby, what's wrong with you? Binabangungot ka ba? Huwag kang matakot. Andito na si mommy. Binuhat niya ang kanyang anak mula sa kama at niyakap ito sa kanyang mga bisig, na patuloy na tinatapik ang kanyang likod upang pakalmayan ang kanyang damdamin. Gayunpaman, umiiyak pa rin ang batang lalaki. Sa totoo lang, mas lumakas ang kanyang mga iyak. Baby, what's wrong with you? Laking gulat ng ina nang makitang nabahira ng dugo ang leeg ng munting bata. May 2 nakakatakot na marka ng ngipin na lumitaw sa kanyang leeg. Anong nangyayari? Bakit bigla kang umiiyak sa kalagitnaan ng gabi? Bumangon ang lalaki sa kama at inaantok na kinusot ang kanyang mga mata habang parang sinisi. Ang kanyang trabaho ay binubuo ng manual na paggawa sa buong araw, na nagpapahirap sa kanya na makatulog sa gabi. Umalis din ang lalaki sa kanyang higaan, at lalapit na sana siya sa kanyang asawa at anak. Noon lang, lumipad ang isang dugong gamo-gamo sa leeg ng lalaki at kumagat ng mabangis. Erg! Likas na sigaw ng lalaki. Mariin niyang sinampal ang sarili sa leeg. Ang dugo gamo-gamo ay naging putik bago ito makatakas, at natagpuan ng lalaki ang kanyang kamay na puno ng dugo. Ano bang problema mo? Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Reklamo ng babae habang nakatalikod. Natigilan siya sa sumunod na sandali nang mapansin niyang namumula ang mga mata ng asawa habang nakakapangilabot. Hindi mabilang ang mga pulang pattern na lumitaw sa kanyang leeg at mukha. Bago pa siya makapag-react sa nangyayari, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib.
Walang awang kumagat sa kanyang dibdib ang batang nakahawak sa kanyang mga bisig at napunit ang isang malaking piraso ng laman. Kayong dalawa. Saksak. Tunog iyon ng isang pares ng gunting na tinutusok sa laman. Hinawakan ng lalaking iyon ang gunting sa mesa at mabangis na tinusok ang likod ng leeg ng asawa. Sinundan ito ng nakakatakot na dagandong na nagmula sa silid. Maya-maya, ang lalaki ay humawak ng gunting sa kanyang kamay na duguan ang mga mata habang nagmamadaling lumabas ng kanyang bakuran na parang nasisiraan ng bait. Ang nayon ay hindi na mapayapa at tahimik gaya noong una. May mga taong sumugod sa halos lahat ng bahay, kahindak-hindak. Ang mga taong ito ay katulad ng lalaking iyon. Mayroon silang mga mata na pula sa dugo, at natatakpan ng mga pulang pattern ang kanilang mga mukha. Sila ay may mga asarol o kutsilyo sa kusina sa kanilang mga kamay at inatake ang ibang tao na kasama nila. Nang makakita sila ng ibang lalaki, tuluyan na silang nawala ng malay. Wala pang 30 minuto ay naging purgatorio ang baryong ito. Ang lahat sa nayon ay nabaliw at nagsimulang pumatay ng mga tao hindi alintana kung sila ay mga kaibigan, kapitbahay, o miyembro ng pamilya. Lahat sila ay naging mga kaaway sa kanilang mga mata. Sa katunayan, ang insidenteng ito ay hindi lamang nangyari sa nayon. Magdamag, hindi mabilang na mga gamo-gamo ng dugo ang lumipad sa bawat sulok ng espasyong ito. Ang parehong mga bagay ay nangyari saan man pumunta ang mga nilalang na ito. Dahil sa kaguluhang dulot ng mga blood moth, sa lungsod man o sa kanayunan, ang mga nakagat ng mga ito ay nawalan ng malay, nabaliw, at nagsimulang umatake sa ibang tao tulad ng mga mabangis na hayop. Sa loob ng 2 araw, mahigit 100 lungsod ang nahawahan. Ang mundo ay nahulog sa kaguluhan. Si Tyr ay hindi mapakali sa Imra City mula noong siya ay bumalik mula sa templo. Paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ina hanggang sa naging obsesyon na ito para sa kanya. Naisipan ni Tyr na umalis sa lungsod para hanapin ang kanyang ina, ngunit napakalaki ng mundo doon kaya hindi niya alam kung saan magsisimula. Gayunpaman, maaari silang makatiyak sa isang bagay sa puntong ito. Pareho ang layunin ng magkabilang grupo noong naghihintay sila sa paglitaw ng Torment Manuscript. Dahil dito, ang pagkakataon para sa kanila na mag-cross muli ang landas ay makikita. Si Marshall Nelson ay nakipag-away din sa nakalipas na 2 araw. Nakarating sa kanyang pandinig ang balita ng mga blood moth na nagdudulot ng kalituhan sa ibang mga lungsod. Kahit na ang Imra City ay hindi pa naapektuhan, si Marshall Nelson ay hindi pa rin mapalagay tungkol dito. Sa nakalipas na 2 araw, inuutusan ni Marshall Nelson ang kanyang mga tauhan na palakasin ang mga kuta. Nais niyang tiyakin na ang lungsod ay ganap na ligtas mula sa lahat ng panig. Hindi niya papasukin kahit isang langaw ng walang pahintulot niya. Libo-libong sundalo ang nagbabantay sa ibabaw ng mga pader ng lungsod sa gabi at nanatiling malapit na binabantayan ang lugar sa labas ng lungsod. Noon, ang langit, na dapat ay naging itim sa malayo, ay hindi maipaliwanag na nabuo sa pulang ulap. Isang masamang pakiramdam ang lumitaw sa puso ng maraming sundalo nang makita nila ang mga kakaibang eksena. Buzz buzz buzz. Isang malakas na buzz ang narinig. Ang tunog ay tila nagmula sa malayo, ngunit ito ay nagdulot ng takot sa mga puso ng mga sundalo, at naramdaman nila ang isang ginaw na gumagapang sa kanilang mga katawan. Mga blood moth yan. Andito na ang mga blood moth. May sumigaw ng malakas. Nagsimulang magpanik ang lahat na nakatayo sa mga pader ng lungsod. Papalapit ng papalapit ang malayong pulang ulap. Nang mas malapitan nilang tingnan, nakita nilang ang paparating na pulang ulap ay binubuo ng napakaraming blood moth. Pigilan mo sila. Maraming fire arrow ang pumutok sa hangin at pumutok habang ang nakakabinging dagandong ay nagmumula sa mga sundalo. Ang mga gamo-gamo ay kilala na takot sa apoy. Sa katotohanan, ang mga moth ng dugo ay maaaring sumailalim sa parehong katotohanan. Nang ang mga gamo-gamo ng dugo ay binaril gamit ang mga arrow na iyon ng apoy, ang mga nilalang na iyon ay nagsimulang bumagsak mula sa langit, swarm after swarm. Kahit na maraming fire arrow ang pinaputukan, hindi nila lubusang mapuksa ang malaking dami ng mga blood moth. Ang mga gamo-gamo ng dugo ay mabilis na dumaong sa tarangkahan ng lungsod at kinagat ang mga sundalong iyon. Sa loob ng ilang minuto, isang malaking bilang ng mga tropa sa itaas ng gate tower ang nabaliw at nagsimulang umatake sa isa't isa. Ang gate ng lungsod ay nahulog sa kaguluhan.
Sinamantala ng mga natitirang blood moth ang sitwasyon para lumipad sa Imros City. Di nagtagal, ang lungsod ay nasa panganib. Inutusan ni Marshal Nelson ang mga mamamayan na i-lock at i-seal ang bawat pinto at bintana sa kanilang bahay dahil alam nilang mas maagang aatake ang mga blood moth. Hindi nila hahayaang lumipad ang anumang mga gamo-gamo sa mga bahay. Nagpataw din siya ng curfew sa buong lungsod. Ang lahat ay kinakailangang manatili sa loob ng bahay sa gabi. Walang pinahintulutang maglakad-lakad sa mga lansangan. Pinigilan ng utos na ito ang mga blood moth na magdulot ng kalituhan nang lumipad sila sa Imros City. Gayunpaman, maraming sundalong nagbabantay sa pader ng lungsod ang nakagat, kaya nabaliw sila at tumakbo sa mga tirahan ng karaniwang tao. Ang pagkalubog ng Imros City ay isang katanungan lamang ng oras. Marshal, ang mga gamo-gamo ng dugo ay nakapasok na sa lungsod. Sa Marshall Manor, pagkatapos malaman ni Marshal Nelson ang balita na ang mga gamo-gamo ng dugo ay pumasok sa lungsod, siya ay tumayo mula sa kanyang upuan. What's the status? Kinakabahang tanong ni Marshal Nelson habang natatakpan ng pawis ang kanyang noo. Sumagot ang sundalo na wala ang tarangkahan ng lungsod sa mga gamo-gamo. Malamang na kailangan nating magsakripisyo ng libu-libong sundalo. Mahigpit na isinara ng mga mamamayan ang kanilang mga pinto. Ang mga gamo-gamo ng dugo ay hindi nagawang salakayin sila, ngunit ang lungsod ay malapit ng masakop ng mga Nasaron ng bait na sundalong iyon. Naniniwala ako na ang lungsod ay magdurusa sa huli. Kabanata 2043. Ang reunion. Ano ang dapat kong gawin? Si Marshal Nelson ay nasusunog sa pagkabalisa. Sakto namang pumasok si Tyr at Magus sa kwarto. Ang mga nakagat ng mga gamo-gamo ng dugo ay magiging mga halimaw at papatayin ang lahat ng makasalubong nila, paliwanag ni Tyr habang iginuhit ang Celestial Blade. Dapat nating patayin silang lahat. Aalis na ako ngayon para simulan ang patayan. Marshal Nelson, huwag kalimutang paalalahanan ang iyong mga tauhan na magsuot ng protective gear kapag ipinadala mo sila doon. Dapat tanggalin ang mga nakagat. Sige. Sa kabila ng pagiging isang banal na pinuno, napilitan si Marshal Nelson na maglabas ng utos na ito na patayin ang mga nahawahan dahil sa mga pangyayari. Sa pamumuno ni Tyr at Max, napakaraming sundalo ang umalis sa Marshall Manor at nagsimulang pumatay ng mga taong nakagat ng mga gamo-gamo ng dugo sa buong lungsod. Sa kabilang banda, sinubukan ni Magus na lipulin ang mga blood moth gamit ang Eretuza magic. Gayunpaman, nahirapan siyang lipulin ang mga nilalang na ito sa kanyang mahika dahil sa kanilang malalaking numero at mabilis na galaw. Maya-maya, hating gabi na. Inatasan silang patayin ang lahat ng mga nahawa ang gumagala sa lungsod. Sa huli, inalis nila ang lahat ng mga nahawa ang tao ng halos hating gabi na. Ang mga tropa ay bumalik sa Marshall Manor. Nang makabalik sila, napansin nilang isang makakapal na layer ng pulang ulap ang nakakonsentre sa ibabaw ng manor. Nang tumangala sila, natuklasan nilang ang mga pulang ulap na iyon ay nabuo ng mga gamo-gamo ng dugo. What's going on? Parang lahat ng blood moths ay nagtagpo sa ibabaw ng manor. Nang makita ng mga naruroon sa asyenda ng eksenang ito, naramdaman nilang tumutusok ang kanilang mga anit na hindi mapigilan. Mayroong daan-daan o kahit libu-libong mga blood moth sa hangin. Nang humakbang si Magus, nagpaputok siya ng isang malaking anting-anting at sinunog ito sa hangin. Ang kawalan ay agad na naging isang dagat ng apoy. Ang isang malaking bilang ng mga moth ng dugo ay nahulog mula sa langit, ngunit higit sa kalahati ng mga ito ay kumalat. Pagkatapos, sinalakay ng mga nilalang na ito ang Marshall Manor mula sa lahat ng panig. Hindi ko na sila mapipigilan pa. Kapag lumipad ang mga blood moth na ito sa gusali, lahat ay mapapahamak. Agad na ginamit ni Tyr at Magus ang vitality energy para protektahan ang kanilang mga katawan. Hindi sila masasaktan ng mga blood moth na iyon gamit ang malakas na hadlang, ngunit hindi kayang protektahan ng mga demigod na ito ang lahat. Kung tutuusin, napakarami ng mga blood moth na iyon. Isang malapilak na huni ang biglang bumusina mula sa kawalan ng malaglag na ang asyenda. Sa madilim na kalangitan sa gabi, biglang lumitaw ang isang gawa-gawang katawan ng ibon na gawa sa apoy. Nagpatuloy ito sa pagsayaw sa hangin sa napakabilis na bilis habang pinapakpak ang mga pakpak. Saan man pumunta ang ibon ay may mga grupo ng mga gamo-gamo ng dugo na sinusunog hanggang sa abo ng apoy sa katawan nito.
Maraming mga blood moth ang natanggal ng mythical bird na ito, at ang diskarte nito ay mas mahusay kaysa sa Erethusa magic na ginamit ni Magus. Ano? Ano ba yan? How is it so powerful? Phoenix ba yan? Ang phoenix mula sa mythical legend. Sinundan ng tingin ng lahat ang mythical bird sa himpapawid habang galit na galit itong humahabol sa mga blood gamo-gamo sa hangin at sinusunog ang mga ito bilang abo. Pagkaraan ng ilang sandali, tila ganap na naresolba ang krisis sa blood moth sa asyenda. Nagulat ang lahat sa mythical bird. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nalaman nila na ang phoenix ay hindi eksaktong tunay na ibon. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng ilang uri ng enerhiya. Sino nandyan? Biglang sigaw ni Tyr. Isang lalaking nakaitim na may mahabang buhok ang nakitang dahan-daang papalapit sa kanila sa kalye sa harap ng Marshall Manor. Ang kanyang buong pangangatawan ay naglabas ng isang enigmatic vibe. Ang maalamat na ibon na nagpunas ng lahat ng mga gamo-gamo ng dugo sa kawalan ay mabilis na lumundag at dumapo sa kanyang balikat habang siya ay naglalakad. Ang mythical bird ay huni, nawala sa kawalan, at hindi nagtagal ay nawala sa katawan ng lalaki. Sa wakas, huminto ang lalaki mga 10 metro bago ang Marshall Manor. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig habang sinasabi, "Tyr, matagal na." Nakatayo si Tyr na parang tinamaan ng kidlat. Napatitig siya sa lalaking nakaitim na papalapit sa kanya. Hindi mabilang na mga kaisipan ang nagsimulang dumaloy sa kanyang isipan. Lumapit ang lalaki kay Tyr at inspection mula taas hanggang ibaba. Inunat niya ang kanyang kamay at tinapik ang noo ni Tyr katulad ng ginawa niya noong bata pa si Tyr. "Aniya, it's been more than a decade. I didn't expect the crybaby back then to become such powerful warrior." Xavian. Sa wakas ay nag-react si Tyr pagkatapos ng mahabang katahimikan ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay ang pinsan niyang si Xavian. Noon, wala siyang natanggap na balita tungkol kay Xavian pagkatapos niyang pumunta sa sinaunang martial arts world para hanapin ang kanyang lolo. Kahit na natagpuan na ni Tyr si Kin sa huli, wala pa rin si Xavian. Nang maglaon ay naisip ni Tyr na si Xavian ay malamang na namatay sa sinaunang martial arts world. Hindi niya inaasahang makikita siya ngayon. "Pinsan, bakit ka nandito?" Hindi mabilang ang pagdududa ni Tyr sa kanyang puso. Tanong niya, bukod dyan, ano ang nangyayari sa ibong iyon ngayon? "Yan ang phoenix spell ko." Inilahad ni Xavian ang kanyang mga kamay. Kaagad, nagsimulang magkaroon ng pulang apoy sa pagitan ng kanyang mga palad at mabilis na nagmistulang isang phoenix. Natuklasan ko ang isang manual ng sinaunang Diyos sa gitna ng mga guho, kung saan natutunan ko ang mahika. Ang manual na iyon ay naglalaman ng pamamaraan ng paglilinang na ipinasa ng sinaunang Diyos. Nang maglaon, ginamit ko ang manual na ito upang linangin at ipakita ang phoenix. Kung bakit ako nandito ng Sean, nagkataon kasi na naabutan ko ang nanay mo at sinundan ko siya dito. Nagulat si Tyr. "Xavian, ang mundong ito ay isang puwang na nilikha ng isang sinaunang Diyos. Mayroong isang enchantment na naghihiwalay sa mundong ito mula sa labas ng mundo. Nakapasok ka na ba sa demigod realm at dumaan sa enchantment para makapasok dito?" "Hindi pa ako demigod," sagot ni Xavian. "Long time ago, I broke through into the transformation realm. Nakapasok ako dito noon dahil nasira ng nanay mo ang engkanto. Sinamantala ko ang pagpasok dito bago isara ang enchantment." Sabi ni Max sa gilid, "I did the same thing. Pumasok ako dito at sinundan ang mga weirdo na iyon." Sa wakas nakuha na ni Tyr ang buong larawan. Nang makita niya ang kanyang ina sa Mount of Terror, maaari na siyang tumalon sa enchantment, sumunod sa kanyang pangunguna, at pumasok sa espasyong ito. Sa kasamaang palad, ang nagngangalit na dugo ni Tyr ay napigilan lang noon. Hindi niya magawang makipagsabayan sa mga weirdong iyon dahil mahina pa ang utak niya. Siguradong hindi kabilang sa demigod realm ang mga taong iyon. Dapat silang malaman ng isang espesyal na paraan upang masira ang enchantment upang malayang madala sa pagitan ng dalawang kaharian. Nang maglaon, nang marating ni Tyr ang kaharian ng demigod, sa wakas ay nagawa niyang masira ang enchantment gamit ang sarili niyang paraan at makapasok sa espasyong ito. Kabanata 2044. Sabay tayo na lumipad. "Xavian, sigurado ka bang nanay ko ang pari?" Tanong ni Tyr. Mapagpasyahang tumango si Xavian at sumagot, "Yup." "Tyr, nandito ka para sa Torment Manuscript, tama?" "Tara na."
May importante akong sasabihin sa'yo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Tyr. Halos madilim ang langit sa puntong ito. Ang tingin sa mga titig ni Xavier ay kasing dilim ng mga obsidian habang nakatingin sa kalangitan sa gabi na nababalot ng dilim. Sagot niya, isasama kita sa paglipad. Hindi maintindihan ni Tyr ang ibig niyang sabihin. Ang Phoenix, na nakabalot sa pulang apoy, ay lumipad palabas sa katawan ni Xavier habang si Tyr ay wala pa ring ulirat. Bagamat ang Phoenix ay na-materialize ng Phoenix spell na may panloob na lakas, dahil ang spell na ito ay nagmula sa Ancient God Manual, ito ay nagtataglay ng nakakatakot na enerhiya at mga epekto na hindi maiisip. Katulad nito, ang mythical beast ay naging isang aktwal na nilalang. Tinapakan ni Xavier ang likod ng Phoenix. Lumingon siya para tingnan si Tyr at sinabing, Tyr, akyat ka dito. Isasama kita sa isang paglalakbay para masilayan mo ang nakamamanghang tanawin ng mundong ito. Hindi masyadong naintindihan ni Tyr ang ibig sabihin ni Xavier, ngunit hindi siya nagdalawang isip na tumalon sa likod ng Phoenix. Ang krisis sa Bloodmoth sa Imra City ay nalutas na. Guys, please wait for me here, sabi ni Tyr. Bahagyang tumango ang mga kaibigan niya at hindi na nagsalita pa. Kaya naman, inutusan ni Xavier ang mythical bird na lumipad patungo sa gate ng lungsod. Sa oras na ito, si Marshal Nelson ay nagtalaga ng isang bagong pangkat ng mga sundalo upang bantayan ang gate ng lungsod. Ang mga nakaraang batch ng mga sundalo na nabaliw matapos makagat ng mga gamo-gamo ng dugo ay na-contain. Umalis ka, sigaw ni Xavier. Pagkatapos, naglagay siya ng mahiwagang selyo gamit ang dalawang kamay at galit na hamampas ito sa mga pader ng lungsod. Sa mga pader ng lungsod, isang pader ng nakapapasong apoy ang nagsimulang magliyab ng mabangis. Lumingon si Xavier at sinabi kay Tyr, ang apoy na ito ay maaaring tumagal hanggang madaling araw bukas. Kahit na dumating ang ibang mga gamo-gamo ng dugo, ang mga nilalang na iyon ay hindi makakapasok sa lungsod. Xavier, saan mo ako dadalhin? Tanong ni Tyr. Sumagot si Xavier, ang mga gamo-gamo ng dugo ay nagdala ng kapahamakan, at ang mundo ay nahulog sa kaguluhan. Gusto kitang dalhin sa magulong mundong ito. Sa sinabing iyon, muling nagbigay ng utos si Xavier sa Phoenix. Ang mythical bird ay huni ng malakas at lumipad patungo sa malayong kalangitan sa gabi sa pinakamabilis na bilis. Bilang isa sa mga pinakatanyag na mandirigma sa demigod realm, si Tyr ay walang kakayahang lumipad sa hangin. Saglit lang niyang na-levitate ang sarili sa pamamagitan ng Vitality Energy Vortex. Si Xavier ay isang mandirigma lamang ng transformation, ngunit hindi ka panipaniwala para sa kanya na malayang lumipad sa kalangitan sa pamamagitan ng pamamaraan mula sa manual ng sinaunang Diyos. Ang mythical bird ay maaaring lumipad sa bilis ng kidlat. Ang apoy na ibinubuga mula sa katawan nito ay nagpapaliwanag sa kalahati ng kalangitan. Hindi natatakot si Xavier sa apoy ng mythical bird, habang nilabanan ni Tyr ang apoy gamit ang Vitality Energy Barrier. Hindi naging malaking problema para sa dalawa na sumakay sa ibon. Hindi nagtagal ay dumating sina Tyr at Xavier sa ibang lungsod. Sa lungsod na ito, hindi mabilang na dugo ang naging sanhi ng kaguluhan. Ang lungsod ay nahulog sa walang katapusang anarkiya. Ang mga nakagat ng mga gamo-gamo ng dugo noon ay nabaliw at umatake sa iba tulad ng mga mabangis na hayop. Hindi komportable si Tyr matapos makita ang eksenang ito. Lumingon si Xavier at sinulyapan si Tyr. Tanong niya, ano ang mali? Galit ka ba? Huminga ng malalim si Tyr at nagtaka ng malakas, saan nanggaling ang mga Bloodmoth na ito. Ginawa ng shrine. Ipinaliwanag ni Xavier, may isang halimaw na naninirahan sa espasyong ito. Tulad mo, gusto niyang maging isang Diyos sa pamamagitan ng pagkolekta ng 5 mahiwagang libro. Siya ay tinawag na Ulricus Mammet. Gusto rin niyang maging magulo ang mundo para sa huling aklat sa kanyang ipinanganak. Isang mangkukulam na nagtrabaho para sa kanya ang lumikha ng mga Bloodmoth na ito. Ang mangkukulam na ito ay bihasa sa panghuhula, at hinulaan niya na magpapakita ka na may dalang 4 na magic book. Kukunin ni Ulricus ang mga aklat na iyon mula sa iyo kapag lumabas na ang ika-5 aklat, para magamit niya ang mga ito para tulungan siyang maging Diyos. Xavier, itong Ulricus Mammet guy na binanggit mo. Is that his genuine name or simply a title? Tanong ni Tyr na nakakunot ang noo. Bakit ka nagtatanong? Medyo natarante si Xavier.
Tila nalungkot si Tyr habang ipinaliwanag niya, okay lang kung ito ang tunay niyang pangalan, ngunit medyo mahirap ang mga bagay kung ito ay isang pamagat. Bakit ganon? Ang Mammet Realm ay ang transitional realm sa pagitan ng demigod at god. Ito ay isang realm sa itaas ng demigod, at isang hakbang ang layo mula sa God's realm, kaya tinawag itong Mammet Realm. Nauna nang itinuro ni Jim kay Tyr ang mga detalye tungkol sa Mammet Realm. Ang Spartacus, ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng Dragon Squad, ay malamang nanilinang sa Mammet Realm. Kung may kaaway sa Mammet Realm na kasing lakas ng Spartacus na manirahan sa espasyong ito, magiging mahirap para kay Tyr na ipagpatuloy ang kanyang misyon. I have no idea if it's his name or a title, nag-isip sandali si Xavian at sumagot. Ngunit kung sakali, napakalakas ni Ulricus. Ayon sa intel na nakalap ko, ang taong ito ay nabuhay ng hindi bababa sa 300 taon. Malamang na hindi siya isang nilalang na Hernan. Hindi tao. Nagulat si Tyr. Malamang na siya ay katulad ko. Dapat ay nakakuha siya ng isang sinaunang pamamaraan ng lihim na paglilinang ng Diyos sa nakaraan, na nagpapahintulot sa kanya na buhayin ang mga tao gamit ang pamamaraang ito. Ang iyong ina ay binuhay niya bilang isang resulta. Si Ulricus ay nagturo din sa kanya ng mystical. Naging napakalakas niya kaya tumigil siya sa pagtanda, ngunit bilang kapalit, ang kanyang mga alaala ay napinsala ng husto, at nahihirapan siyang maalala ang maraming bagay. Pagdating sa kanyang ina, hindi maiwasang malungkot si Tyr. Mahirap ang muling pagkikita ng mag-ina, at sa huli ay naging magkaaway sila. Nahihirapang tanggapin ito ni Tyr. Pagkakita nito, sinabi ni Xavian, Tyr, hindi ibig sabihin na nakalimutan ka na ng nanay mo. Nararamdaman ko na nakikilala ka niya. Talaga. Yeah. Dapat nakita mo na yung mga zombie na nagsisilbi sa kanya diba? Marihing sabi ni Xavian. Oo. Tumango si Tyr. Nakilala ko na sila. Ang mga zombie na iyon ay ang mabigat na kaaway na napatay ko noon. Ilang taon na ang nakalipas, si Darkshire ang sinumpa ang kaaway ko. Tumango si Xavian. I'm aware of the issues between you two. Bago ako pumasok sa space, may narinig akong nangyari sa inyo sa labas. Tyr, naiisip mo ba kung bakit si Ulricus ay maglalaan ng napakaraming effort at enerhiya para gawing zombie ang mga taong ito at naglilingkod sa iyong ina? Wala akong ideya. Xavian, alam mo ba ang dahilan? Tanong ni Tyr habang umiiling. I have some conjectures, but they haven't been confirmed yet. Baka mamaya sagutin na tayo ng nanay mo. Niyugyug ni Xavian ang kanyang katawan sa puntong ito, at muling nilamon ng nagliliyab na apoy ang kanyang katawan. Gumawa siya ng kakaibang kilos gamit ang dalawang kamay, at ilang bola ng apoy ang lumipad palabas mula sa kanyang katawan, na anyong maraming mythical bird. Pagkatapos, pumailan lang sila sa direksyon ng lungsod sa ibaba ng kanilang mga paa. Kabanata 2045. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ang lungsod ay napuno ng napakaraming mga gamo-gamo ng dugo na umaaligid sa paligid. Ang flaming na pinaypayan ng maalamat na ibon ang mga pakpak nito habang kamakaway ito patungo sa mga gamo-gamo at pinupunasan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Xavian, ang kaguluhan na nangyayari sa mundong ito ay naging isang foregone conclusion. Ilang oras na lang at maisilang na ang ikalimang aklat. Sa kasong ito, subukan natin ang ating makakaya upang matulungan ang mga taong ito na maalis ang mga blood moth na ito. Sinabi mo na ang mga blood moth na ito ay nagmula sa Peking Shrine, pagtukoy ni Tyr. Ang mga blood moth na ito ay hindi ganap na mapupuksa kung hindi natin haharapin ang ugat at alisin ito. Kahit na lumipad tayo sa bawat lungsod at patayin ang mga bagay na ito, lahat ng ating pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Tyr, kung maaalala ka ng nanay mo, tiyak na pipigilan niya ang lahat ng ito, Xavian stated as he rode the phoenix farther into the night sky. Nang marinig ito ni Tyr ay bigla siyang natahimik. Nang sumunod na gabi, sa bundok sa likod ng shrine. Naka-crossleg pa rin si Gargamel sa gitna ng altar, na napapalibutan ng kakaiba at katakutin. Patuloy niyang minamanipula ang hindi mabilang na mga gamo-gamo ng dugo upang lumipad palabas mula sa bundok ng bangkay. Napakalaki ng kanilang bilang na nakaharang sa kalangitan. Sa katunayan, ang mga gamo-gamo ng dugo ni Gargamel ay sapat na upang gumawa ng kalituhan sa mundo kamakailan lamang kagabi.
Gayunpaman, nagpatuloy siya na parang ang mga halimaw na ito ang kanyang pinakakasasyang obra maestra. Tumanggi lang siyang huminto. Ang bundok ay napuno ng masangsang na amoy. Manhid ang anit ng isa kapag nakikita ang nakakatakot na mga bundok ng bangkay sa mababang lupain, na naging purgatorio. Ang priestess, na ngayon ay nasa shrine, ay mariing itinoon ang kanyang tingin sa direksyon ng bundok. Naalala niya ang mga eksenang nakita niya pagkatapos bumaba ng bundok noong maghapon. Habang nakatitig siya sa langit na puno ng dugong gamo-gamo, lalong lumalim ang pagsimangot sa mukha niya. Ang kanyang mga alaala ay paminsan-minsan ay mapupuno ng mga lumang alaala na pira-piraso, na nagiging sanhi ng malaking pagbabago sa babaeng malamig ang loob. Bumungad sa mukha ng pari ang walang katapusang pakikibaka. Lumilitaw na gumawa siya ng isang makabuluhang desisyon sa susunod na segundo. Pagkatapos, nagtungo siya sa bundok. Binuhat ng mga zombie ang sedan na upuan at naglakad kaagad pagkaalis niya sa kanyang bakuran. Ang priestess ay nakaupo sa sedan na upuan na may mga puyo ng enerhiya ng sigla na nagwawali sa ilalim ng kanilang mga paa habang sila ay humahangos patungo sa bundok. Maraming mga gamo-gamo ng dugo ang tumakip sa kalangitan sa itaas ng kawalan. Itinaas ng priestess ang belo ng sedan chair habang lumalalim ang pagkunot ng noo nito. Sunod, gumawa siya ng magic gesture gamit ang dalawang kamay. Biglang sumabog ang puting liwanag at sumabog sa mga dugong gamo-gamo sa kalangitan. Kaagad, ang napakaraming mga gamo-gamo ng dugo ay nagsimulang bumaba mula sa langit, na tila nasilaw sa maningning na puting liwanag. Anong nangyayari? Sa gitna ng altar, kung saan siya naka-crossleg, biglang iminulat ni Gargamel ang kanyang mga mata. Baka sa mukha niya ang bangis at galit na natatakpan ng malalalim na kulubot at siste. Tumayo siya at naglakad palayo sa altar. Priestess, anong ginagawa mo? Nang makita niyang pinapatay ng pari ang kanyang mga alagang hayop, nagalit si Gargamel. Hindi huminto ang pari. Sa halip, lumipad siya mula sa upuan ng sedan at huminto sa harap ng mababang lupain, na puno ng mga bangkay. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, at isang kislap ng maningning na puting liwanag ang biglang lumabas sa kanyang katawan habang sinulyapan niya ang bundok ng mga katawan na nakatambak sa lupa. Priestess, ano ang sinusubukan mong gawin? Nang makita ito, nabalisa si Gargamel at mabilis na tumakbo patungo sa priestess. Gargamel, sapat na ang mga blood gamo-gamo na pinakawalan mo kanina para magdulot ng kaguluhan sa mundo. Ilang oras na lang ay ipanganak na ang libro. Bakit mo pa ipagpapatuloy ang pagpapakawala sa mga mapanganib na nilalang na ito? Balak mo bang sirain ang mundo? Paano mo nasabi ang mga ganyan? Ang ekspresyon ni Gargamel ay nakakatakot at hindi makapaniwala. Noon pa man ay may impresyon siya na ang priestess ay isang walang pusong babae na sinunod lamang ang utos ni Ulricus at gumamit ng walang awa na paraan. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Naaawa ba siya sa mga mortal na namumuhay na kapantay ng mga langgam? Talagang sinadya ng pari ang kanyang sinabi. Bilang ebidensya ng kanyang mga aksyon, hindi lang niya pinainit si Gargamel. Naghahanda na siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sirain ang mga blood moth na maingat na pinalaki ni Gargamel. Ang puting ilaw ay patuloy na nagniningning. Hindi nagtagal, nag-transform ito sa isang putok ng maputlang puting apoy. Priestess, ano ang sinusubukan mong gawin? Lalong lumalim ang pagkabalisa ni Gargamel. Mabilis siyang naging isang stream ng liwanag habang tumatakbo siya patungo sa priestess sa pinakamabilis na bilis. Bago niya nagawang sumugod sa priestess, nakaharang na ang mga zombie na iyon sa daraanan ni Gargamel. Umalis kayo! Galit na galit si Gargamel. Isang layer ng itim na aura ang bumungad sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang mga zombie na iyon ay sumunod lamang sa mga utos ng pari. Hindi na lang nila pinansin ang utos ni Gargamel. Isang masamang puwersa ang lumabas sa katawan ni Gargamel. Bigla niyang naramdaman ang napakaraming itim na multo na pumapalibot sa kanyang katawan, na para bang isang itim na halimaw ang gumagawa ng nagbabantang mga kilos. Gayunpaman, matigas pa rin ang apat na hamarang sa kanyang daan. Isang mas maliwanag na puting liwanag ang patuloy na sumibol mula sa priestess. Ang maraming puting apoy na ginawa niya ay mabilis na tumakbo ng mapanganib sa direksyon ng bangkay na bundok. Kaluskos. Sa sandaling sinalubong ng unang bangkay ang puting apoy, isang tunog ng kaluskos ang agad na sumabog. Ang puting apoy na ito ay may katulad na epekto, at ang hugis nito ay kapareho ng iba pang apoy.
Ang lahat ay pareho maliban na ang puting apoy na ito ay may bahagyang mas mataas na temperatura at ibang kulay kaysa sa iba pang apoy. Hindi nagtagal, ang bangkay na ito ay ganap na nabalot ng puting apoy at nasunog. Tila nabuhusan ng gasolina ang bangkay na bundok. Matapos sunugin ang unang bangkay, ang isang malaking lugar na nakapalibot sa bangkay ay nahulog sa isang puting dagat ng apoy. Stop it! Stop it now! Nang makita ito, tumalon-talon si Gargamel na parang isang bata na nawasak ang mga laruan. Gusto niyang sumugod para pigilan siya, ngunit hinaranggan siya ng mga zombie na iyon. Mahirap para sa kanya na masira ang linya ng kanilang depensa. Priestess, isa kang baliw. Dumagundong si Gargamel bago niya manipulahin ang itim na multo at sumugod sa mga zombie na iyon. Sa kabilang banda, si Darkshire at ang kanyang mga kasamahan ay nagwagayway ng kanilang mga kamao at agad na binasag ang mga multo na inilabas ni Gargamel. Isang napakatrahedya na alulong ang nagmula sa bibig ni Gargamel. Sa susunod na segundo, isang walang katapusang itim na aura ang nagmula sa kanyang katawan, at isang napakalaking aura ang naipon sa kanyang harapan. Nagsimulang tumigas ang madilim na aura na ito. Sa isang segundo, isang napakalaking itim na halimaw na may itim na side at taas na humigit kumulang 3 metro ang lumabas mula sa itim na aura. Umuungol. Ang dagandong ng itim na halimaw na iyon ay napakalakas na umalangaw-ngaw sa buong bundok. Kabanata 2046. Ulricus Mammet. Nang mapansin ang tagpong iyon, napasimangot din ang priestess na nakatutok sa pagsusunog ng mga bangkay at mga gamo-gamo ng dugo. Si Gargamel ay isang mangkukulam na lumitaw sa parehong panahon ng kanyang Panginoon, si Ulricus. Parehong mas mataas ang kanyang katayuan sa peking dambana at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban kaysa sa priestess. Nagalit ang mangkukulam. Sa sandaling ipinatawag ang halimaw na ito, ang bundok ay nilamon ng walang katapusang sindak. Priestess, kung hindi ka titigil ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Patuloy na naglalabas ng patuloy na daloy ng itim na aura ang katawan ni Gargamel. Sa puntong ito, naging itim ang kanyang mga mata. Pigilan mo siya. Ang babala mula kay Gargamel ay hindi nakatanggap ng pansin mula sa pari. Pinalakas niya ang kapangyarihan ng puting apoy sa mababang dagandong. Ang buong bundok ng bangkay ay nabalot ng apoy at nahulog sa nagliliyab na puting dagat. Hindi mabilang na mga bangkay ang nasusunog. Maraming mga gamo-gamo ng dugo na nakakabit sa mga katawan na iyon ang sinunog at nalipol. Dumudugo ang puso ni Gargamel sa pagkasira ng bawat gamo-gamo ng dugo. Naglaan siya ng maraming oras, trabaho, at lakas sa pagpaparami ng mga alagang hayop na ito. Nang masira ang kanyang mga gawain sa buhay, ito ay nagparamdam sa kanya na siya ay nababaliw. Paanong hindi siya heartbroken? Go! Pigilan mo siya! Isang malaking halimaw na hinubog ng madilim na aura ang nakitang umaakyat sa mga zombie na iyon habang si Gargamel ay sumigaw ng malakas. Sa sandaling magsimula ang labanan, ang tuktok ng bundok ay nagsimulang umuuga, at ang kanilang labanan ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa paligid. Sa puntong ito, pinagkadalubhasaan ng mga zombie ang mga kakayahan ng demigod, ngunit nahihirapan pa rin silang apat na harapin ang halimaw na ito. Ang halimaw na may side ay agad na nilaslas ang Reverend at Andraste, pinalipad sila sa bundok sa likuran nila. Ang resulta ay pareho na parang isang bundok ang pinasabog, kung saan ang mga bato ay itinapon sa bawat direksyon. Ang mga zombie na ito ay immune sa ordinaryong pisikal na pinsala. Mukhang maayos naman sila kahit na ang halimaw ay naglaslas sa kanilang mga dibdib. Muli silang sumugod sa halimaw. Samantala, naranasan nina Darkshire at Sachin ang parehong bagay. Maaaring hindi nila matalo ang halimaw na ito sa maikling panahon, ngunit maaari nilang pigilan ito hanggat kaya nila. Kaya, sila ay hindi matatalo sa ngayon. Nang makitang susunugan na ng priestess ang lahat ng kanyang mga gamo-gamo ng dugo hanggang maging abo, si Gargamel ay natarante kaya tumalon siya na parang unggoy. Wala na siyang pakialam sa lahat ngayon habang minamanipulan niya ang halimaw at sumugod sa priestess. Priestess, nakagawa ka ng isang mabigat na krimen. Galit na umungal si Gargamel at pinasabog ng palad ang pari. Isang malaking itim na palad ang napadpad sa kawalan bago ito sumabog sa dibdib ng pari. Hindi niya naiwasan ang pag-atake sa oras at napilitang mag-counter-attack sa pamamagitan ng pagsabog ng sarili niyang pag-atake sa palad. Isang malakas na putok ang narinig, at ang mundo ay nagugulo.
Sa lugar kung saan nag-away ang dalawa, may napakalaking bitek na lumitaw. Kaya't napaatras ng ilang hakbang ang dalawa. Gargamel, huli na. Kahit napigilan mo ako ngayon, hindi mo mapapatay ang apoy sa bangkay na ito. Sumibol na ang mga oras ng kaguluhan. Bakit kailangan mong ipagpatuloy ang gulo at magdala ng kapahamakan sa mundo? Gusto pa rin siyang kumbansihin ng pari, ngunit nawala sa isip si Gargamel. Isang itim na liwanag ang nakitang lumabas sa kanyang mga mata. Ibinuka niya ng husto ang kanyang bibig at bumungad sa kanya ang isang subo ng matutulis na pangil. Pumunta ka sa kamatayan. Biglang binilisan ni Gargamel ang kanyang lakad sa napakabilis na bilis. Nagpakita siya sa harap ng priestess sa isang kisap mata at nagpasabog ng ilang sunod-sunod na pag-atake, bawat isa ay naglalaman ng napakalakas na puwersa. Bagamat ginawa ng priestess ang lahat ng kanyang makakaya upang labanan ang mga pag-atake, tumanggap pa rin siya ng isang malakas na sampal mula kay Gargamel sa kanyang dibdib. Isang bibig ng dugo ang bumulwak sa bibig ng priestess, ngunit hindi tumigil si Gargamel. Nagpatuloy lang siya sa pag-atake sa pari ng ligaw. Ang priestess ay lumaban kay Gargamel sa kabila ng pagkakaroon ng malubhang pinsala. Ang buong Peking Shrine ay umalangaw-ngaw sa hindi mabilang na mga pagsabog. Kahit na ang walang laman ay nagsimulang magpakita ng nakakagulat na mga crack sa ginawa ng duo. Sa loob ng Peking Shrine, hindi mabilang na mga weirdo ang nakatingin sa direksyon ng bundok. Ang lahat ay tila napaka-solemna. Wala silang ideya kung ano ang nangyari doon. Kasabay nito, isang masamang pakiramdam ang dumaan sa kanilang mga puso. Habang si Gargamel at ang priestess ay nag-aaway sa kabundukan, isang berdeng ilaw ang biglang bumaril sa kalangitan mula sa Peking Shrine. Habang ang berdeng ilaw na ito ay sumugod sa kalangitan, isang malaking vortex ang biglang nabuo sa itaas ng kawalan. Ang puyo ng tubig ay nabuo ng mga itim na ulap sa hangin. Unti-unti itong nag-transform sa isang malaking mukha na nakasabit sa itaas ng kawalan at nakatitig sa lahat ng mga nilalang. Lahat ng tao sa Peking Shrine ay lumuhad sa lupa at sumigaw, pagbati, guro ng palasyo. Tumayo mula sa Peking Shrine ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng turquoise na damit at mahabang buhok na may mga gwapong katangian at lumutang sa hangin. Siya ay nakadamit ng kasuotan mula pa noong unang panahon. Nakakaakit ang facial features niya. May berdeng patayong marka sa gitna ng kilay niya. Ang lalaking ito ay mukhang isang karakter na nag-walk out sa isang comic book. Pagbati, Palace Master. Ang kanyang mga tagasunod ay nakaluhod pa rin sa lupa at nakayuko sa kanya. Ang kanilang mga aksyon ay nagbunyag ng pagkakakilanlan ng taong ito. Siya ay si Ulricus, ang napakatandang halimaw na nabuhay ng hindi bababa sa 300 taon, gaya ng binanggit ni Xavian. Batay sa pag-unawa sa mundo patungo sa mga demigod, kahit na sila ay may habang buhay na malapit sa 200 taon, ang kanilang pisikal na paggana ay mababawasan ng malaki habang sila ay tumatanda, na hihigit sa normal na tao. Pagkatapos nilang maabot ang edad na higit sa 100 taong gulang, sila ay tatanda ng normal maliban kung gumamit sila ng ilang mga pamamaraan. Kahit na ang isang Mammoth Realm powerhouse tulad ng Spartacus ay hindi nakataka sa kapalaran ng pagtanda. Samantala, mahigit 300 taon nang nabuhay si Ulricus, ngunit mukhang nasa katanghaliang gulang pa rin siya. Hindi siya nagpakita ng mga senyales ng pagtanda, na tiyak na magpapasindek sa mga tao kung nalaman nila ang tungkol dito. Lumutang si Ulricus sa hangin. Siya ay kahawig ng maalamat na Diyos dahil ang mga karaniwang tao ay may pagnanais na sambahin siya. Nababalot din ng berdeng ilaw ang kanyang katawan. Inabot niya at hinawakan ang something sa kawalan. Ang napakalaking mukha na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo ay biglang naakit ng malakas na pagsipsip. Ang mukha na iyon ay hinawakan ni Ulricus at bumagsak sa lupa hanggang sa tuluyang mawala. Ibinaling ni Ulricus ang kanyang ulo sa direksyon ng likod na bundok. Nang maramdaman niya ang nanginginig na paggalaw mula sa bundok, mas lalong humigpit ang pagkunot ng noo niya. Bakas ang galit sa mukha niya bago siya napadpad sa kawalan. Sa susunod na segundo alam ng lahat, sumugod siya sa bundok ng napakabilis. Nakarating na si Ulricus sa tuktok ng bundok sa isang iglap. Nang makita niya ang pari at si Gargamel na nakikipaglaban, siya ay naging isang daloy ng liwanag at lumipad patungo sa kanila. Anong ginagawa niyong dalawa? Kabanata 2047. Narinig mo na ba ng mga pagsubok sa kulog?
Habang tumatagal ang kanilang labanan, ang pari at si Gargamel ay nawawalan ng pag-iisip, dahil sila ay ganap na namuhunan sa labanan. Kaya, hindi nila alam na si Ulricus ay lumabas mula sa pag-iisa. Ang halimaw na ipinakita ni Gargamel ay nakikipag-ugnayan pa rin sa mga zombie habang ang bangkay sa bundok ay bumulusok sa dagat ng apoy. Di nagtagal ay nagtulak si Ulricus sa pagitan ni Gargamel at ng priestess. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at pinaghiwalay ang mga iyon. Isang puwersa na kasing lawak ng karagatan ang tinangay patungo sa magkabilang panig at pinasabog ang pari at si Gargamel. Guru! Guru! Nang makita nilang sumulpot si Ulricus sa gitna ng dalawa, parehong natigilan si Gargamel at ang priestess. Basura ka! Nagalit si Ulricus. Mabilis siyang lumapit kay Gargamel at sinampal ito sa mukha. Si Gargamel ay mukhang natakot. Mabilis siyang lumuhad sa harap ni Ulricus. Nang maglaon, nag-teleport si Ulricus sa kanyang sarili at lumitaw sa tabi mismo ng pari. Itinaas niya ang kanyang kamay at naghanda na sampilan sa mukha ang priestess, ngunit hindi niya namamalayan na tumigil bago niya ito ginawa. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Ulricus. Sabay lumuhad sa lupa ang pari. Doon, ang mga zombie ay galit na nakikipaglaban sa halimaw. Umikot si Ulricus. Dalawang sinag ng berdeng ilaw ang nakondensed sa substance at pumunta sa kanyang mga mata. Agad niyang pinagputol-putol ang halimaw. Nabasag ang halimaw sa itim na aura at mabilis na bumalik sa katawan ni Gargamel. Nagpatuloy si Ulricus sa pag-radiate ng berdeng ilaw. Isa-isang tinamaan ang mga zombie na iyon. Ang malakas na impact ay nagpasabog sa kanila ng 12-dosenang metro. Bumagsak silang apat sa lupa na nakasubsob ang mukha at nahihirapang tumayo. Anong ginagawa niyong dalawa? Matapos hamupa ang labanan, pinandilatan ni Ulricus ang dalawa na may galit na tingin at tinanong sila ng malakas. Sumagot kaagad si Gargamel, Guro, maraming taon ko nang nipino ang mga blood moth na ito, ngunit ginawa niyang abo ang lahat ng aking pinaghirapan. Guro, kailangan mong hatulan ang sitwasyong ito para sa akin. Agad namang tumugon ang pari. Guru, ang layunin ni Gargamel sa mga blood moth ay tulungan ang Torment manuscript na mailabas sa mundo. Ang antas ng kaguluhan na naganap sa labas ng mundo ay lumaki hanggang sa isang punto kung saan ang isang libro ay maaaring gawin. Ito ay walang katotohanan para sa atin na patuloy na hayaan ang mga blood moth na ito na magdulot ng kalituhan sa mundo. Ang pari at si Gargamel ay may kanya-kanyang opinyon habang si Ulricus ay nakasimangot at tumayo sa gilid. Sige. Tama na. Nagulat si Gargamel sa desisyon ni Ulricus. Ito ay ganito na lang. Dapat na ba niyang kalimutan ang pangyayaring ito kung saan sinunog ng pari ang lahat ng kanyang mga gamo-gamo sa dugo? Kinailangan ba niyang pabayaan ang bagay na ito? Guru, ikaw. Tumahimik ka. Pinutol ni Ulricus si Gargamel. Inaliw niya siya, dahil sigurado tayo na malapit nang ipanganak ang aklat, dapat nating ito ng lahat ng ating lakas sa aklat. Ayokong magdulot ng anumang hindi kinakailangang gulo sa kritikal na oras na ito. Nakarating na ba sa espasyong ito ang binata na nagtataglay ng 4 na magic book? Nakilala mo na ba siya? Oo, sabay na sagot ng pari. Next, bibigyan kita ng task. Master, mangyaring ilabas ang iyong utos. Natahimik sandali si Ulricus bago siya nagsalita, I want you to find that young man and take the books from him. After that, kill him. Nang marinig ito, ang puso ng priestess ay marahas na kumirot, at ang bahid ng takot at pakikibaka ay lumitaw sa kanyang mukha. Nang makuha ni Ulricus ang banayad na pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng priestess, hindi niya maiwasang magtanong, ano ito? Ayaw mo bang gawin ito? Siyempre gagawin. Sabay-sabay na inilabas ng priestess ang sarili sa estadong iyon. Sabi niya, magtiwala ka, guro. Dadalhin ko sa iyo ang mga mahiwagang aklat na iyon ng walang sagabal. Ikinawi ni Ulricus ang manggas at lumipad palayo sa bundok. Hinimok niya, magsisimula na ang plano para sa akin na maging Diyos. Pareho kayong hindi dapat magkamali sa napakahalagang oras na ito. Pagkalipas ng 3 araw, umupo si Xavian sa patio ng manor ni Marshall Nelson sa Imros City. Mataman siyang nakatitig sa direksyon ng kanluran na parang may pinagmamasdan. Xavian, 2 oras ka nang nakaupo dito at nakatingin sa kanluran. Anong tinitingin-tingin mo? Naglakad si Tyr papunta kay Xavian.
Hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka pagkatapos niyang mapansin si Xavian sa ganoong kalagayan. Isang malabong arko ang bumungad sa sulok ng bibig ni Xavian. Walang anumang bagong blood moth na inilabas sa mundo nitong mga nakaraang araw. Mukhang may ginawa siya tungkol dito. Nanay ko. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Tyr. Biglang umikot ang ulo ni Xavian para tingnan si Tyr. Tapos, tanong niya, Tyr, I can almost sure na naaalala ka pa ng nanay mo. Siya pa rin, alam mo. Hindi siya ganap na na-brainwash ni Alrekes. Natigilan si Tyr ng ilang segundo bago sumilay sa kanyang puso ang kasiyahan. Tanong niya, sigurado ka ba? Oo. Malakas na tumango si Xavian. I'm positive. Tyr, the magic book is about to be born. I'm going to find out where the book is born. You should wait for me here. Dahil doon, nagsimulang mag-apoy muli ang katawan ni Xavian, ngunit sa pagkakataong ito ang apoy ay naging phoenix. Tumalon siya at tumalon sa likod ng phoenix. Xavian, sasama ako sayo. Gusto ni Tyr na umakyat sa likod ng phoenix habang nag-uusap sila, ngunit pinigilan siya ni Xavian. Hindi. May paraan ako para mahanap ang lugar kung saan ipanganganak ang magic book. Kailangan mong gumawa ng sapat na paghahanda para labanan ang Torment manuscript pagdating ng panahon. Tumigil si Xavian ng ilang segundo. Sinabi niya kay Tyr sa seryosong tono, Tyr, alam mo ba na kailangan ng isang tao na dumaan sa 9 na atake ng Thunder Trials para maging isang Diyos? Thunder Trials. Mabangis na lumiit ang mga mata ni Tyr. Sa totoo lang, hindi pa niya narinig ang Thunder Trials noon. Nang makitang natahimik si Tyr ng mahabang panahon, tumawa si Xavian at nanunukso, tingnan mo. Malapit ka nang maging Diyos, ngunit hindi mo namamalayan na nangyayari na pala ang mga pagsubok sa kulog. Well, hindi mo naman talaga kasalanan. Kung tutuusin, ang labas ng mundo ay napakakaunting nalalaman tungkol sa kaga-Diyos. Xavian, saan nanggaling ang Thunder Trials? Tanong ni Tyr. Ito ang batas ng kalikasan. Sagot ni Xavian. Nalaman ko ito mula sa libingan ng sinaunang Diyos noon. Upang maging isang Diyos, hindi lamang kailangang pagbutihin ng isang tao ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, ngunit kailangan din nilang sumailalim sa isang uri ng pagbabago na nagpapalaya sa kanila mula sa mga paghihigpit ng langit at lupa. Nagdudulot ito ng pagkainggit sa langit sa tao. Sa makatuwid, ang batas ng kalikasan ay magbabago at maghagis ng mga pagsubok sa kulog kapag ang isang mortal ay naging isang Diyos. Kung ang tao ay hindi makaligtas, sila ay maglalaho sa mundo. Bilang kapalit, magiging Diyos sila kung mabubuhay sila. Huminga ng malalim si Tyr. Hindi niya maiwasang mag-alala, kahit nakolekta na namin ang lahat ng 5 magic book, isang hakbang pa rin kami para maging isang Diyos. Tama. Para sabihin sa iyo ang totoo, ang pagtitipon ng 5 aklat ng mahika ay simula pa lamang ng pagiging isang Diyos. Kabanata 2048. Pagpasok sa Mammet Realm. Nang sabihin ito ni Xavian, natahimik si Tyr. Kinakabahan ang huli sa mga oras na iyon. Tyr, ang araw kung kailan isinilang ang Torment manuscript ay ang araw na ikaw ay maging Diyos. Dapat mong ihanda ang iyong sarili ng kinakailangang kapangyarihan upang makaligtas sa 9 Thunder Trials. Pagkatapos magpaliwanag ni Xavian kay Tyr, umalis na siya kasama ang Phoenix. Hindi maiwasang maging determinado ang ekspresyon ni Tyr habang nakatitig sa likuran ng pinsan na lumipad. Sa mga sumunod na araw, nanatili siya sa manor at naghanda para sa Thunder Trials ayon sa payo ni Xavian. Ginamit ni Magus ang kanyang magic para mahanap ang isang pinagpalang lokasyon na may nakamamanghang tanawin at siksik na reiki para linangin ni Tyr. Kung ang kapangyarihang labanan ng Demigod Realm ay maaaring paghiwalayin sa mga ranggo, si Tyr ay maaaring ituring na may pinakamataas na ranggo. Sa ngayon, isang hakbang na lang ang layo niya sa Mammet Realm. Sa katunayan, ang Mammet Realm ay ang agwat sa pagitan ng isang demigod at isang Diyos. Nais ni Tyr na sumulong pa at makapasok sa Mammet Realm, ngunit hindi ito posible para sa kanya na gawin ito ng mabilis. Kahit ito ay ang demigod o Mammet Realm, hanggat ang isang tao ay maaaring tipunin ang 5 mga libro, ang isa ay maaaring makapasok sa realm ng Diyos sa pamamagitan ng mga libro. Kaya lang kumpara sa Mammet Realm, mas mahirap para sa mga cultivator sa ika-demigod realm na makalusot.
Na-absorb ni Tyr ang halos lahat ng aura ng lambak sa loob lamang ng 7 araw. Nang alisin niya ang kanyang kamalayan mula sa masining na konsepto ng kanyang paglilinang, maraming mga pangitain ang lumitaw sa kanyang paligid. Ang araw ay nagbigay daan sa gabi. Isang maliwanag na buwan ang nakasabit ng mataas sa kawalan. Nagkaroon ng rumaragas ang dagat sa ilalim nitong maliwanag na buwan. Nang imulat ni Tyr ang kanyang mga mata, hindi mabilang na puti ang biglang lumitaw sa rumaragas ang dagat. Ang pamumulaklak ng bawat rosas ay nagbigay sa mga tao ng sensasyong masaksihan ang isang himala, at ito ay isang piging para sa mga mata. Ito ang pangitain na binigyang buhay ng Glinting Tome. Ang pangitain na ipinakita ay may kakayahang makaapekto sa katotohanan. Hindi ito ang panahon ng pamumulaklak ng mga bulaklak sa lambak na ito. Kasabay ng paglitaw ng mga pangitaing ito sa kalangitan, hindi mabilang na mga bulaklak at halaman ang nagsimulang umusbong at tumubo sa bilis na nakikita ng mata sa paligid ni Tyr. Sa loob ng ilang minuto, ang lupain na humigit kumulang 12 metro sa paligid ng Tyr ay namumulaklak na may hindi mabilang na mga bulaklak at damo na tila ang tagsibol ay dumating ng maaga. Ito ay isang makapigil hiningang eksena. Natigilan si Magus at Max, na kanina pa nakabantay sa di kalayuan, nang makita ang eksenang ito. Master Magus, ano ang nangyayari? Ito ay kamangha-manghang. Nanlaki ang mata ni Max sa hindi makapaniwala at halos malaglag ang panga. Malinaw na namangha siya sa ganoong eksena. Huminga din ng malalim si Magus. Tumangala siya sa kalangitan sa gabi, na nagpakita ng kakaibang mga pangitain, at nagsabi, ang bilog na buwan ay bumangon sa dagat, isang puting rosas ang nahuhubog na may pag-iisip, at isang kamangha-manghang pagtatanghal ng mga dilag mula sa Golden Age. Ang pangitain ni Tyr ay may kakayahang makaapekto sa realidad. Posible bang? Isang nakakatakot na pag-iisip ang dumating kay Magus. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at pinaigting ang kanyang mga ugat. Parang excited na excited siya. Ang taong ito ay maaaring pumasok sa Mammet Realm. Ang Mammet Realm. Lumiit din bigla ang mga mata ni Max. Hindi ba imposibleng makapasok si Boss sa Mammet Realm sa maikling panahon? Bakit? Sineseryoso naming minamaliit ang kakayahan ng mga magic book mula pa noong una. Muli namang itinaas ni Magus ang paningin sa langit habang tahimik na pinagmamasdan ang rumaragas ang dagat. Habang unti-unting lumilitaw ang maulap na bundok at isang palasyo mula sa kawalan, nakikita niya na ang mga mythical bird na may huni at ang mga anghel ay nagsasayaw. Ito ba ang tanawin ng makalangit na palasyo at ang lungsod sa paraiso? Ito ay hindi kapanipaniwala. Napatulala sina Magus at Max. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng nakakabinging dagandong ng dragon na nagmula sa katawan ni Tyr. Ilang sandali pa, ang itim na dragon, na umikot sa dibdib ni Tyr, ay biglang lumipad sa kanyang katawan at sumugod sa kalangitan. Paano ito posible? Tumingin si Magus sa kawalan na may gulat na ekspresyon. Nakita niya ang itim na dragon na pumailang lang sa hangin, lumipad sa makalangit na palasyo, at sa wakas ay umikot sa ilalim ng bilog na buwan. Si Magus ay nabigla sa eksenang ito. Ang itim na dragon na ito ay pinalapot mula sa kalupaan at swerte ng dragon. Isa itong espiritu ng dragon na walang katawan. Imposibleng umalis ang dragon sa katawan ni Tyr bago pa ito makahanap ng angkop na katawan. Bakit ito lumipad palabas sa katawan ni Tyr sa mga oras na ito? Hindi lalabas sa mundo ang itim na dragon maliban na lang kung may nakita itong katawan. Lalong kumunat ang noo ni Magus. Nahihirapan siyang intindihin ang nangyayari. Saan tayo makakahanap ng katawan ng dragon sa mundong ito? Naramdaman kaya ng napakagandang halimaw ang Tyr's Thunder Trials. Matutulungan ba ng pagsubok na ito na muling hubugin ang katawan ng dragon nito? Hindi mabilang na mga pag-iisip ang lumitaw sa isip ni Magus, ang bawat pag-iisip ay nag-iwan sa kanya ng pagkamangha dahil lahat ng mga ito ay umiiral lamang sa mga alamat at alamat. Makalipas ang 30 minuto, unti-unting nawala ang paningin sa itaas ng ulo ni Tyr. Ang itim na dragon na lumilipad sa kawalan ay lumipad pabalik sa katawan ni Tyr at naging isang nangingibabaw na Eternal Dragon tattoo sa kanyang dibdib. Binuksan ni Tyr ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay puno ng lakas ang buong katawan niya. Agad namang tumakbo si Magus at Max papunta sa kanya at nagtanong, Tyr, anong nangyari sa iyo? Sisigot pa sana si Tyr, ngunit narinig niya ang huni ng isang mythical bird na nagmumula sa kawalan.
Si Xavian, na 7 araw nang wala, ay muling lumipad patungo sa kanyang direksyon kasama ang Phoenix. Naglaho ang Phoenix nang tumalon si Xavian mula sa langit at matatag na lumapag sa tabi nila sa taas na humigit kumulang 7 o 8 metro mula sa lupa. Anong nangyayari? Pagkatayo ni Xavian ay nagtataka rin siyang nagtanong. Nagtaka siya ng malakas, tiyak na araw na bago ako lumipad sa lambak na ito, ngunit bigla itong naging gabi. Nang maglaon, nakakita ako ng maraming kakaibang pangitain na lumitaw sa kalangitan. Akala ko ay hindi sinasadyang nakapasok ako sa langit. With that, Xavian studied Tyr suspiciously. Tyr, why did I feel that your current mental state is a bit different from before? Then again, I can't point out what the difference is. Nakapasok na ako sa Mammet Realm. Natigilan si Xavian sa sinabi ni Tyr. Kahit na si Magus ay gumawa ng katulad na hula, siya ay nagulat din. Teka, nakapasok ka na sa Mammet Realm this soon. Are you kidding me? Nahirapan si Xavian na maniwala dito. He needed to double check with Tyr. Tyr nodded solemnly and answered, yes. I'm sure of this. Kabanata 2049. Alisin ang mga magic box. Ito ay kamangha-manghang. Tuwang-tuwa na ikinuyom ni Xavian ang kanyang mga kamao. Nag-aalala ako na wala kang lakas para makaligtas sa siyam na hampas ng makalangit na kulog. Lumakas ng husto ang iyong lakas mula nang pumasok ka sa kaharian ng Mammet. Ang iyong mga pagkakataong magtagumpay sa mga pagsubok sa Thunder ay magiging mas mataas. Tyr, ang lugar kung saan ipanganganak ang Torment Manuscript ay natukoy na. Dapat itong mangyari sa loob ng 1 araw o 2. Kailangan nating makarating doon sa lalong madaling panahon dahil umalis na ang mga taong iyon mula sa Peking Shrine. Talaga, masayang nagliwanag ang mga mata ni Tyr. Where is it? The Windless Peaks. Mga 600 kilometro ang layo mula rito. Okay. Bumalik na tayo sa Imra City para magpahinga ngayong gabi. We can rush to the Windless Peaks by tomorrow morning. Okay. Bumalik ang grupo sa Imra City at nagpahinga sa Marshall Manor para sa gabi. Naimpake na nila ang kanilang mga gamit sa unang liwanag ng umaga at hindi nagtagal ay nagmadali sa direksyon ng Windless Peaks. Maaari silang maglakbay ng 600 kilometro nang walang anumang problema. Habang nagmamadali silang pumunta sa Windless Peaks, si Max, ang pinakamahina sa 4, ay sumakay sa Phoenix na ipinatawag ni Xavian. Ang mga mula sa Peking Shrine ay lumitaw ng wala pang 200 kilometro ang layo mula sa Windless Peaks. May makapal na dilaw na ambon na lumitaw sa kanilang lahat. Habang ang dilaw na ambon ay humahampas patungo sa kanila, ang visibility ay napakahirap na umabot sa punto kung saan hindi nila makita ng malinaw ang kanilang mga daliri. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat. May mga figure na malabong makita sa dilaw na ambon. Isang lubhang mapanganib na aura ang sumalubong sa kanila sa susunod na sandali. Madilim na Shirya. Napansin ni Tyr si Dark Shirya na sumugod sa kanya mula sa malayo sa bilis ng kidlat. Duguan ang mga mata ng zombie habang winuwagayway niya ang kanyang kamao, na naglalaman ng isang malakas at dominanteng puwersa, at sumabog kay Tyr. Walang kamalay-malay na itinaas ni Tyr ang kanyang kamao at lumaban. Sa isang muffled boom, tinamaan ni Dark Shirya si Tyr at lumipad palabas at nawala sa dilaw na ambon. Samantala, sunod-sunod na lumitaw sina Sachin, ang Reverend, at Andraste. Sumugod si Sachin kay Magus habang si Andraste at ang Reverend ay tumalo ng higit sa 10 minuto pa atras. Bigla nilang kinaladkad sa lupa sina Xavian at Max, na lumilipad sa mababang altitude. Ama! Malakas na sigaw ni Max kay Andraste, ngunit wala siyang nakuhang sagot mula sa kanyang ama. Sa halip, nakatanggap siya ng walang awa na suntok mula kay Andraste. Hindi maaaring makayanan ni Max ang welga ni Andraste dahil hindi pa nakakaabot ang kanyang lakas sa Transformation Realm. Mag-ingat ka! Sigaw ni Xavian sa gilid. Agad na binalot ng umuusok na apoy ang kanyang katawan. Hinironggan niya ang pag-atake sa harap ni Max at pilit na binalik ang suntok ni Andraste. Bagamat ang lakas ni Xavian bilang isang transformation warrior, kasama ang lihim na pamamaraan ng paglilinang ng sinaunang Diyos, ay nagbigay daan sa kanya upang makatanggap ng isang mabangis na suntok mula kay Andraste, lumipad pa rin siya pabalik at bumulwak ng isang subo ng dugo. Napansin ito ni Tyr matapos niyang ipasabog sa ere si Dark Shirya.
Mabilis niyang sinugod si Xavian. Kinailangan ni Tyr na harapin si Andraste at ang Reverend, ngunit tila madali niyang ginawa iyon. Pagkatapos ng dalawang simpleng round, ganap na pinakawalan ni Tyr ang kanyang kapangyarihan na Mammoth Realm para sumabog ang mga zombie na iyon. Sa sumunod na segundo, lumipat si Tyr sa tabi ni Magus at dali-daling pinaalis si Sachin. Bago ito, kapag nagtulungan ang apat na zombie, ang kanilang kapangyarihan ay maihahambing sa kapangyarihan ni Tyr. Dahil nakapasok na si Tyr sa Mammoth Realm, walang kapangyarihang lumaban ang mga zombie na ito. Parang walang kamatayan ang apat. Kahit na nasaktan sila ng husto ni Tyr, wala silang naramdaman. Tinapik-tapik lang nila ang kanilang mga dibdib at tumayo sa isang hilera. Nang malapit na silang maglunsad ng panibagong pag-atake kay Tyr at sa kanyang mga kaibigan, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog, "Stop!" Lumitaw ang priestess, at lumabas siya sa ambon na parang isang diwata na bumaba sa mortal na mundo. Nang makita siya ni Tyr, tumayo siya sa kinatatayuan. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakuha ng pari, at hindi niya namamalayan na tinawag niya ang kanyang ina. Kung ikukumpara sa huling pagkikita nila, kitang-kita ni Tyr na ang tingin sa mga mata ng pari ay hindi na tulad ng dati. Nakuha ni Tyr ang lahat ng atensyon niya. Maya-maya, dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Tyr. Sa bawat hakbang ng priestess, pakiramdam ni Tyr ay sunod-sunod na paninikip ang kanyang mga ugat. Lumapit din sina Xavian at Magus kay Tyr at matamang tinitigan ang pari. "Nanay!" Tawag muli ni Tyr sa priestess bilang kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya ito sinagot. Dahil ayaw niyang sagutin siya, hindi matiyak ni Tyr kung nabawi na niya ang kanyang memorya. "Nasa Mammoth Realm ka na ba?" Ang unang tanong na nagmula sa priestess ay isang tanong ng pagtataka tungkol sa cultivation realm ni Tyr. Nagulat si Tyr. Tapos, tumango siya at sumagot, "Oo. Magaling." Bakas ang kagalakan sa mukha ng pari. Sabi niya, kapag ang isang cultivator na Mammoth Realm ay pumasok sa God Realm, mapapabuti nila ng husto ang success rate, pero sa huli, hindi nila matatalo si Ulricus. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Tyr. Sabay hakbang ni Xavian. Tumingin siya sa pari ng napakaseryosong tingin at nagtanong, "Ikaw ang nagpunas ng mga blood gamo-gamo sa Peking Shrine, tama ba? Kung magagawa mo ito, ibig sabihin ay katulad ka pa rin ng dati na puno pa rin ng habag. Naalala mo na ba ang lahat ng nakaraan?" Hindi sumagot ang pari. Tila ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras sa paksang ito. Ang Torment Manuscript ay ipanganganak sa loob ng 2 oras. Dahil naroon si Ulricus, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na agawin ang libro mula sa kanya at maging isang Diyos. Siya ay nasa lupain ng Mammoth ng mahigit 200 taon, pagkatapos lahat. Walang sino man sa mundo ang maaaring maging kapareha niya. Maraming impormasyon ang natanggap ni Tyr mula sa mga salita ng pari. Sumangayon din siya sa kanyang opinyon. Hindi niya maiwasang magtanong, "Ano ang gusto mong sabihin sa akin?" Ang labas ng mundo ay dumanas ng krisis na dulot ng mga Diyos. Dapat akong maging Diyos para iligtas ang aking mga kamag-anak at kaibigan. Sa katunayan, ang higit na inaalala ni Tyr ay ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Gustong kontrolin ni Apophis ang mundo, ngunit nagdulot siya ng malaking banta sa mga mahal sa buhay ni Tyr. Gagawin ni Tyr ang lahat para maging Diyos para pigilan siya. Kung tungkol sa pagliligtas sa mundo, ginagawa lang niya iyon sa pagdaan. "Tita Lydia, ang dahilan kung bakit ka pumunta dito para pigilan kami ay dahil pinadala ka ni Ulricus, di ba?" Tanong ni Xavian. Tama, matapat na sagot ng pari, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya itinanggi ang tawag ni Xavian sa kanya bilang kanyang tiyahin. She revealed, "Hiniling sa akin ni Ulricus na patigilan kayong lahat dito at kunin sa inyo ang mga magic book." Kabanata 2050. Trust me. Sa isang iglap, naging napaka-tense ang kapaligiran. Maging si Tyr ay naging hindi kapani-pani, walang seryoso nang tumingin siya sa pari. "So, kahit anak mo si Tyr, kailangan mo pa bang tumayo sa panig ni Ulricus?" May bakas ng galit ang nakita sa tanong ni Xavian. Saway niya, "Tita Lydia, akala ko ba pumunta ka dito ngayon para kilalanin ang anak mo? Hindi ko akalain na pupunta ka dito para kunin ang mga magic book sa kanya. Alam mo ba kung bakit pumunta dito si Tyr? Alam mo ba kung anong klaseng misyon at responsibilidad na nasa kanya? Ang labas ng mundo ay malapit ng mahuhulog sa kaguluhan.
Kung hindi makalusot si Tyr sa kaharian ng Diyos, lahat ng nasa labas ng mundo ay magdurusa, kasama ang iyong asawa, iyong ama, at lahat ng iyong mga kamag-anak. Lalong nabalisa si Xavian habang nagsasalita. Naikuyong pa niya ang kanyang mga kamao kaya nag-crack. Tita Lydia, since you have recovered your memories, why are you still helping Ulricus? You know that guy is not a god, but a halimaw. He resurrected you for the sake of his personal agenda. He's using you. If you really want para alisin ang mga libro kay Tyr ngayon, pasensya na, pero kailangan nating magkita bilang magkalaban sa larangan ng digmaan. Gustong sabihin ni Tyr ang parehong mga sinabi ni Xavian, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang ina. Gayunpaman, kapwa naging mapagbantay sina Tyr at Megas. Handa silang labanan ng priestess kung gagawa ito anumang oras. Nanatili pa ring kalmado ang pari. Huminga siya ng mahina at may sinabi na naging dahilan ng pagkataranta ni Tyr. Oo, naalala ko. Ako si Lydia Alroy. Ako ang ina ni Tyr. Tumunog ang utak ni Tyr. Pakiramdam niya ay nablangko ang utak niya. Inabot siya ng ilang segundo bago siya bumalik sa normal. Nanay. Nakatulala lang si Tyr kay Lydia. Lumapit ito sa kanya, hakbang-hakbang, at nagtanong, Do you really remember me? Oo. Mariing tumango si Lydia. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang tumingin siya kay Tyr. Tyr, I did come here as per Ulricus' instructions. He asked me to get the books from you. Kung tumanggi kang ibigay ito, maaari siyang gumamit ng ibang paraan para agawin ang mga libro mula sa iyo. Tsaka, kahit na nakapasok ka na sa Mammet Realm, hindi ka pa rin mananalo kung makikipag head-to-head ka sa kanya, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na maging isang Diyos. Natahimik si Tyr. Umikot ang mga mata ni Xavian at Samabad, Tita Lydia, dahil sinabi mo na naalala mo si Tyr, then stop beating around the bush. Be honest with us. What is your purpose for coming here? Huminga ng malalim si Lydia at sinabing, kung handa kayong maniwala sa akin, maaari ninyong ibigay sa akin ang mga libro. Mayroon akong paraan para hindi makalusot si Ulricus. Kapag nabigo siya, maaaring ipagpatuloy ni Tyr ang paggamit ng mga aklat para matupad ang kanyang paghahanap na maging isang Diyos. Imposible yan. Hindi naman nagdalawang isip si Xavian na tanggihan kaagad si Lydia. Tita Lydia, gusto mo bang ibigay sa iyo ni Tyr ang mga libro? That's impossible. So, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Napatingin si Lydia kay Xavian ng mataman. Baka sa mga mata niya ang pagkabigo. Xavian, you always wanted me to remember everything and reunite with Tyr. Now, I've remembered that I'm Lydia, but why are you still suspicious of me? Huminga ng malalim si Xavian at sinabing, Tita Lydia, masyadong mataas ang pusta. Hindi kami nangangahas na tumaya dito. Haha. Pumadjejek lang ng mahina si Lydia. Pagkatapos, binaling niya ang tingin kay Tyr. You have to trust me. You don't have a chance to grab the manuscript from Ulricus. Matagal na tahimik si Tyr. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya sa mga oras na ito. Nakalok ang lahat ng tingin kay Tyr. Siya ang maaaring tumawag ng mga shot para magdesisyon kung ibibigay ang mga libro o hindi. Ulricus has lived for almost 300 years. Tao pa rin ba siya? Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nasabi ni Tyr ang tanong na ito. Sandaling natigilan si Lydia. Then, she answered casually, hindi siya tao. Ano siya? Hindi siya nabibilang sa alinman sa 3 kaharian, hindi banggitin na kulang siya sa 5 kinakailangang elemento. Isa siyang zombie. Isang zombie. Bagamat nahulaan na nila noong una ang pagkakakilanlan ni Ulricus, nang kumpirmahin ito ni Lydia, nabigla pa rin sila sa revelasyon. May isang zombie na nakaligtas ng halos 300 taon sa mundong ito at naigal-inang hanggang sa Mammet Realm. Ito ay masyadong mystical. No wonder mukhang bata pa rin si Ulricus kahit 300 years old na siya. Bulong ni Xavian sa sarili. Tapos, parang may naisip siya. Hindi niya maiwasang titigan si Lydia na may kakaibang tingin. Sinabi niya, Tita Lydia, sa pagkakaalam ko, ang mga magic book na ito ay ipinanganak dahil sa pagsasama-sama ng swerte ng mga lahi ng tao mula sa lahat ng edad. Ayon sa alamat, ang isang tao ay maaaring maging isang Diyos sa pamamagitan ng pangangalap ng 5 mga magic book,
ngunit dapat nilang nagtataglay din ng kakaibang kapalaran ng sangkatauhan ang isang zombie na hindi kabilang sa 3 kaharian at kulang sa 5 elemento ay hindi maituturing na tao. Dahil hindi maituturing na tao si Ulricus, paano siya magiging Diyos sa pamamagitan ng mga magic books? Sa puntong ito, biglang may naisip si Tyr. Taglay niya ang pinakamagandang Sapphire Fate na isang kondisyon na gamitin ng mga aklat. Bukod, ang mga aklat na ito ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga tao. Tungkol naman sa mga zombie. Hindi tao si Ulricus, hindi siya pwedeng maging Diyos sa pamamagitan ng mga libro, tama? Dahil sa sinabi ni Tyr, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lydia. Medyo umiiwas ang sagot niya pagkatapos noon. Tyr, hindi ka dapat mag-alala tungkol dito. Kailangan mo lang ibigay sa akin ang mga libro. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa lahat ng iba pa. Feeling ko may tinatago ka sa akin na napakahalaga. Hindi ako. Umiling si Lydia at sinabing, bigyan mo ako ng mga libro, at tutulungan kitang maging Diyos. Hindi ako kailanman nagsinungaling sa iyo. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, walang sinuman sa inyo ang makakapigil kay Ulricus. Nagpalitan ng mga tingin sina Xavier at Tyr, at mayroong isang malaking misteryo na lumitaw sa kanilang mga puso. Nais nilang magsiyasat pa, ngunit hindi sila sigurado kung paano ito sasabihin sa mga salita. Kahit sila ay hindi makasagot si Lydia. Ang lahat ng mga problemang lumitaw ay nagpabalik sa kanila sa square one. Payag ba si Tyr na maniwala kay Lydia at ibigay sa kanya ang mga libro? Kung tatanggi siya, kailangan nilang magmadali sa Windless Peaks upang labanan si Ulricus ng direkta. Kamakailan ay pumasok si Tyr sa Mammoth Realm, ngunit si Ulricus ay nasa kaharian na iyon nang hindi bababa sa 200 taon. Sa totoo lang, alam ng lahat na hindi niya kapareha si Tyr. Sa kabilang banda, kung ibibigay ni Tyr kay Lydia ang mga libro, wala siyang ideya kung ano ang kahihinatnan.